Hello guys, panoorin po natin itong video or film na ang pamagat po guys ay Takip Silim ng Landas ng Buhay. Ayan guys, so ang istoryang ito guys ay napakaganda at talagang mai-inspired po kayo. Panoorin niyo po guys ang buong video po na ito. Samahan niyo po ako manood dahil po talagang nakakaantig ng puso, tsaka talagang titibay yung pananampalataya po ninyo kapag pinanood po ninyo ang video po na ito. Guys, disclaimer lamang po guys. Ang video po na ito guys ay hango po sa totoong buhay. So, totoo pong nangyari po ito sa isang tao. Kaya po, sana po paniwalaan po natin at maging inspirasyon po natin ito guys. So, panoorin po natin ang buong video. Nay! Bakit pinagtabuyan mo na naman mga bisita ko? Nakakahiya po. Ilang beses niyo na pong ginawa yan eh. Hindi sila welcome sa bahay ko! Kung napapansin niyo po guys, talagang galit na galit. Pwede po ba namin kayong maanyayahan sa... Doon po sa isang ministro. Ano po? So talagang may galit talaga siya. Ayaw na ayaw niya po talaga na mini-mission po siya. Yan. At pati po guys yung kanyang mga masama anak. Yung mga ministro sa inyo. Para bastusin po ninyo. Pero panoorin po natin guys. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag niyo akong pilitin na makinig sa iglesia niyo? Hindi naman po kayo pinipilit, Nay. Anong hindi? Talagang ipagtataboy lang ko sila. Ilang beses na ba nating naaya si nanay? Matagal na ate. Simula na nag-iglesia tayo. At ilang beses na rin tayong inaway mula noon. Nagkagalit nga sa mga apo niya, sa mga anak ko, sa akin. So ang lahat po guys ng kanyang mga anak ay talagang natawag na sa loob ng iglesia. Sarado na isip. At siya na lamang po talaga yung natitira. Si nanay na lamang. At nag-aalala nga po sa kanya yung kanyang mga anak. At talagang todo ang pagpapanata, ang pananalangin para po matawag din po yung nanay nila sa loob ng iglesia para po magkasama-sama sa paglilingkod po sa ating Panginoon Diyos. Pag-aanyaya kay nanay. Kahit po napagsasalitaan niya ako ng masasakit na salita. Wala na ba tayong magagawang paraan, ate, para kay nanay? Kung tayong mga anak, mga apo niya, maliligtas sa araw ng paghuhukom. Si nanay hindi. Huwag tayong titigil, Pas. Tayo, walang magagawa. Pero ang Diyos, meron. Talagang napakatibay ng pananampalataya guys ng mga magkakapatid. Talagang natamnan po sila ng totoong aral. Hindi ako tumitigil sa mga pagpapanata. Ito na guys, sasamba na po sila. So, susubukan nyo silang yayain sa kanilang nanay. Yung kanilang lola. Kasi yung Lola, ako po yung kasama nagsalita. po kami. Sama po kayo? Uubusin lang ang Di pera ba niyo guys, sa talagang kakasamba galit dyan. na galit po siya. Galit na galit po siya sa iglesia. Sister Petra! Sister Petra! At ito guys, sa pagkakataon pong ito guys, ito naman po yung mga nasa simbahan po nila na nangongolekta po ng mga donation. Kasi nga po para po sa kapistahan. Ito po ang misa ni Father para po sa fiesta. Pinapakuha na po ang bayad natin kay Father. Oo nga pala. Ayan, kasi po talagang si nanay, Teka lang. deboto po siya talaga siya sa kanyang relihiyon at talagang nagbibigay po siya ng donasyon tuwing fiesta at nagpapakatay pa daw po siya ng baboy. Ayan, so talagang debotong-deboto po siya doon sa religion po nila guys. Ano ka po? Ito ko po sa inyo kung paano pinagla ko nila.
Maraming salamat po sa lagi po niyong pagbibigay sa simbahan. Wala yun. Taon-taon na lang po tuwing fiesta, kayo po ang nagbibigay ng bayad kay Father para sa misa. At lagi may pinakakatay na baboy para ialas sa patro tuwing piyesta. Basta para sa simbahan, wala kayong alalahanin. Po, maraming salamat po. Dito. Babalik na lang po ako bukas, Papa. Opo, makakaasa po kayo. Marami po tayong magiging panauhin bukas. Para po makinig ng mga aral ng Panginoon Diyos. Salamat po. Ayan. Sa pagkakataong ito guys, talagang yung bagong manggagawa po ay gusto sana siyang anayahan si nanay. Yun nga lang, pinigilan po siya ng isang kasama po niya kasi po baka daw po siya masaktan ulit siya, masaktan din siya ni nanay, kagaya ng ginawa po niya doon sa mga nauna po. Hindi naman po niya inadlangan yung gawain po dito sa compound nila. Bakit din natin siya subukang imbitahin? Kasi nga po, Rohel, ilang ministro at manggagawa na po yung nasaktan nung subukan po nilang imbitahan sa gawain niya. Ganun ba? Ano po? Tara na po. Magandang araw po. Pero sa pagkakataong ito guys, parang ang sinanay ay parang magaan yung loob niya dito sa bagong manggagawa. Parang ganun yung feeling ko sa kanya. So, magaan yung loob niya dito sa bagong manggagawa. Salamat po. Salamat po. Tapos, ang dami kong dumalos sa gawain ng gabi. Nauna na po ako. Salamat po. Dito. Ay, salamat po. Nauna na po. Salamat po. Maganda po po. Opo. Talagang bukas po, mas madami pa kita. May bawa kapas. Gusto ko po sanang puntaan ng ngayon sa kabilang bahay. Gusto po sana namin. Kaya lang po. Kasi po, Baka matulad ako sa mga naunang nag-aray sa kanya. nahihiya na nga po kami sa inyo. Bakit hindi natin ulit siya anyayahan? Gustong-gusto po namin na makasama siya sa tamang paglilingkod sa Diyos. Kaya lang po, talagang matigas po ang puso ni nanay. Tamang panahon talaga ang Panginoon Diyos sa pagtawag. Baka ngayon na ang tamang panahon para tawagan ang nanay mo. So guys, hanggang dito po muna guys yung video at panoorin po natin guys yung magiging part 2 kung ano po yung magiging resulta ng pagmimission po kay nanay. Panoorin po natin guys kung ano ang kahihinatnan po nito sa magiging part 2 po nito. Kung magmamatigas pa ba si nanay o lalambot yung puso niya at bubuksan niya yung kanyang puso at isip sa pakikinig ng mga aral ng iglesia. Tingnan po natin guys. Maraming salamat po, paki-like and share po ng aming video. Thank you.